Nakatutok ang GMA Integrated News sa malalaking balita ngayong Biyernes. Nakabantay tayo sa epekto ng Bagyong Paulo, lalo na po sa Isabela at sa Aurora. Ihahatid din natin ang latest sa pinsala at pagbangon ng ating mga kababayan sa Cebu kasunod ng magnitude 6.9 na lindol doon. Una po nating alamin ang sitwasyon sa Isabela kung saan naglandfall na nga ang Bagyong Paulo. Mula sa bayan ng Etxague, may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Connie, sa mga oras nga na ito ay ramdam ng epekto ng Bagyong Paulo dito nga sa probinsya ng Isabela. Actually, sa mga oras nga na ito ay talagang tuloy-tuloy na yung buhos ng ulan at malakas na rin yung hangin. Wala na ring supply ng kuryente sa ilang bayan sa probinsya ng Isabela. As of 9 a.m. sa monitoring ng Isabela PDRRMO ay mahigit na sa 500 families ang nasa mga evacuation center. Karamihan sa mga evacuation center ay yung mga residenteng nakatira sa mga coastal municipality. Dito naman sa bayan ng Etxague, Coney, ay nasa 2 hanggang 3 pamilya ang nasa mga evacuation center. Partikular na sila yung mga nakatira sa gilid ng ilog. Ayon sa PDRRMO, posible pang madagdagan ang bilang ng mga evacuee dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-iikot ng MDRRMO para ilikas yung mga residente. At dito nga sa Etxague, Isabela ay binabantayan ng MDRRMO yung mga kailugan. Sa oras kasi na umapaw ang tubig sa mga overflow bridge ay posibleng bahain din ang ilan pa sa mga low-lying areas. Naka-standby na rin ang mga rescue boats sa mga low-lying areas, hindi lamang sa bayan ng Etxague, kundi maging sa iba't ibang mga bayan sa probinsya ng Isabela. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente, lalo na wag munang lumabas sa mga oras nga na ito habang patuloy pa rin na nararanasan ang epekto ng Bagyong Paulo. Samantala, as of 9 a.m., 3 gate ng Magat Dam ang nakabukas na nagpapakawala ng tubig. Paliwanag ng PDRRMO, bahagi lamang ito ng precautionary measure at malayo pa sa critical level ang Magat Dam. Connie? Yes, Jasmine, lahat ba ng mga areas dyan na dapat nalikasin ay sumunod naman yung ating mga kababayan? Wala naman nagpasaway na, Jasmine? Actually, Connie, ayon sa PDRRMO ay nagko-complain naman ang karamihan sa mga residente dahil hindi lamang ito yung unang pagkakataon na talagang dinadaanan ng bagyo ang probinsya ng Isabela, kung kaya't alam na rin ng mga residente yung dapat nilang gawin kapag merong mga bagyo gaya na lamang ng Bagyong Paulo. Dahil nung mga nakaraang linggo nga, Connie, di ba, ay nagdaan na din yung mga bagyo. Yung Super Typhoon Nando ay naranasan din dito, kung kaya't alam na rin ng mga residente yung kanilang gagawin. Kagabi, Connie, may mga lumikas na partikular sa May Dinapige, pero sa ibang mga bayan, gaya sa Etxague, ay ngayong umaga lamang sila lumikas, Connie. Okay, para doon sa mga nasa evacuation center na at nabanggit mo nga, no, talagang daanan ng bagyo ang Isabela, karaniwan ang nakakalimutan, Jasmine, yung mga pangbata, no, doon sa mga DSWD packs na mga inumin. Halimbawa, mga gatas, diaper, mga gamot, pangsipon, ubo, lagnat. Yan ba ay na-address na sa nabalitaan mo dyan sa DSWD, at least for the meantime, na naghahanda na yung mga kababayan natin para sa malakas na bagyong ito? Doon, Connie, sa family food packs, well, syempre yung usual na ibinibigay ng DSWD, yung talagang ibinibigay sa mga residente. Pero sa ating mga pinuntahan, gaya na lamang sa May Etxague, ay talagang meron din silang ibinigay na mga tubig, meron ding mga nakabantay na mga health authority mula sa RHU na nakastandby sa mga evacuation center, kung kaya't merong nakamonitor doon sa health conditions, especially ng mga bata. Pero pagdating doon sa mga diaper, doon sa mga gatas, wala tayong nakitang ganoon. Pero doon sa mga parents, doon sa mga magulang ng mga bata, ay meron naman na silang daladalang mga gatas at mga diaper. Pero since na-mention mo yan, Connie, kinakailangan din nating maitanong yaan sa otoridad, partikular sa mga local government unit, dahil importante rin na maibigay nila yung ganyang pangangailangan, especially ng mga nasa mga evacuation center na mga bata, Connie. Yes, paalala mo na lang at laging yan ang request, no, ng mga ina. Maraming salamat sa iyong update sa amin at ingat kayo dyan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.